Alright, so very interesting yung story, di ba? So, Cristo, Krista. So, kindly explain your roles dito sa movie na to. Carl. So, ako po yung yung asawa ni Krista. Krista po talaga yung pangalan ng asawa ko. And then, meron po kaming amo na talagang nagsasabong. So, parang isa ako sa tauhan ng amo ko. Yan. Ako naman po si Zara, but dito po ako po si Mikay. Ako po yung magiging best friend ni Krista. And ako po yung magbibigay ng tension sa kwento na to. Ayun po. Tension. Yes. So, I'm just curious, bago nyo gawin itong movie, napanood na kayo ng actual na sabong? As in live? Prior to shooting? Actually, ako wala pa. Wala pa po. Ako po kasi sa kinalakihan kong lugar sa Piata Pandakan po. Manila lang. Meron po kasi sa aming lugar na may mga talagang panabong na manok. Tapos meron din pong lugar doon na doon nagsasabong na din yung mga tao na pupustahan sila ng pera. Kaya ako may nakakita na pa po. Thank you. Good luck sa movie. Thank you po. There you have it. That was Erwin Ogawa of Anong Ganap. Up next, we have Erwin Santiago of Candela. Hi, Carl and Zara ba? Zara. Silent S. Asay. Yeah. Parang Zara. Judgment kasi yung nanay ko nung araw, kaya may S. Nung araw ko kayo nag-judge mo na, no? Okay, sige. Nakita namin yung trailer. Parang ang konti nung love scenes. Ay, nakontiang ka. Nakakasad, charot. Hindi, kumusta yung naging yung naging experience ninyo doing the movie, and kamusta yung mga love scene? Syempre kasi DMX, diba? So mag-expect talaga yung mga subscribers natin na mga intimate, mga sex scenes. Kamusta yun? Si Carl mo na. Yung sa akin naman po, kung nakita nyo, wala pa yon kasi trailer pa lang po yun. So talagang abangan po natin yung So meron kaming abangan? Opo, meron po. Ano yung pinakamatinding pinagawa sa ni Direct C? Matindi? Meron ba? Parang usual na nasa bahay namin mag-asawa. Yun lang. Wala yung mga tulad ng iba't ibang kung saan-saan. Yung mga parang unexpected places. O parang wala. Sabungan. Parang wala. Tapos may parang may manok. Parang kayo ata meron. Ay, kami. Abangan. Puro abangan. Kami naman po ni JD. Kami naman po ni JD dito. Sayang wala si JD at si Fes. May emergency sila. Si JD. Grabe ang pogi ni JD. Kamukha siya ni TJ Montero. May pagka-reveal niya yun. Yeah, kaya nung ginawa namin yung sexy namin, finil ko na lang na ako si KZ Tandingan. The wife. Yeah. Masarap. Si JD. Yummy. Yummy si JD. And aside na lang from dun sa mga sex scenes, ano yung mga hindi nyo malilimutang eksena na pinagawa sa inyo ni Direct C? Yung parang feeling hindi nyo kakayanin pero kineri. Ewan ko dito kay JD, wala namang sinabi. May scene kasi kami sa bed scene namin. Ayun, nag-iiyutan kami. Aray ko? Ay, sorry. Tapos, sa dulo, sabi niya isa pa. Wala namang sa usapan yung isa pa. Naka-roll. So yun, tinuloy na lang din namin isa pa. Isa pa ulit daw. Yeah, another take? Hindi, yung naka-roll pa din po. Sabi niya, gusto mo isa pa? Naka-roll. Hindi ako pwedeng magbitaw sa ko. Okay, sige, isa pa. Tapos tuloy-tuloy ni Direk. Ayun po. So yung mga ganong eksena, Zara, okay lang sa'yo kahit na wala sa script pero... Depende po sa partner ko. Pag bet ko yung partner ko, okay lang. So bet mo si Okay lang. Malinis Malinis naman siya. Malinis. Ba't may madumi ka na bang naka-eksena? Meron na. Itago natin sa pangalang. Secret! Sige, sundot ko na lang din, Zara. Kapag may ganun ka-eksena ka na parang ngayon na hindi masyado. Dinadaya ako. Kasi kung ayaw niya talagang mag-toothbrush, ayaw niya talaga. Kasi ayaw ko namang pilitin siya. Uy, mag-ano ka lang, mag-toothbrush. Sabi naman yun. Kung ayaw naman niya,
Hindi talaga, dadayain ko yung sitwasyon as much as possible. Anong klaseng Siyempre. daya yun? So hindi ka confrontational na parang ang man mag-toothbrush. May iba po kasing may iba po, minsan kasi hindi kami close, may iba naman na mahirap wow, issue ako. Ang hirap yung arte Hindi, yung nun, no? iba kasi may ibang mahirap pakisamahan yung iba. Oo. So, ako na lang mag-a-adjust since nabaguhan lang po ako. So, okay lang naman po sa akin. Basta importante, malinis ako humarap sa kanya. Ganun. Ikaw, Carl, may experience ka na ba sa ganun? Naalin po. Yung tulad ng experience ni Sarah na hindi nag-prepare, hindi man lang Nag-mouthwash. No, wala naman po. Pero ako kasi, pagka kunwari mayroon ng sex scene, love scene, lagi ko din inaaya yung kapartner ko na Uy, maligo na tayo. hindi, na mag-toothbrush, ganyan, para safe tayo parehas, ganyan. Oo. Siyempre para wala, hindi rin magkailangan, ganyan. Thank you. Kakaloka to mga to. Thank you. That was Ervin Santiago Pedrana. Up next, we have Ambet Nabus of Marites University. Nako, dahil makikimarites ako sa inyong dalawa, nakakaloka kayo. Actually, ang ganda nung konsepto nung movie title pa lang, may kinalaman sa sabong. Literally, pag sinabing sabong, hindi lang naman yung literal na mga manok na nagsasabong. Maraming simbolismo na yun na nga bilang mag-asawa, nagsasabungan din. So, anong klase mag-asawa kayo dito ni Krista, Carl? Paano kayo na-involved dun sa konsepto ng sabong ng mga manok? Kumbaga, baka pag kiniwento ko, baka na. Yun pwede lang ikwento. Kumbaga, ako as asawa, parang dito sa movie, gagawin ko lahat kasi para sa pamilya ko. Oo. May anak kayo rito? Wala. Wala pa. So ano, yun. Bakit sabong of all the trabaho? Parang yun lang kasi yung kaya ko dun sa movie. Kumbaga, yun talaga yung kinalakihan ko na trabaho. And syempre ako gusto ko, makaahon kami ng asawa ko. So talagang lahat gagawin ko. May kinalaban ba sa karakter mo yung manok sa physical na, alam mo yun, nire-represent ng isang lalaki? Yung manok niya. Ayun nga, ganun nga, Sarah. May kinalaman ba sa kwento yung gano'n? Kasi di ba sa Viva Max may mga ganung subplot ng istorya minsan Parang, sana tatandaan. Parang, di ko matandaan Meron ba? Uy, meron yung manok mo pinagsasabong din. Grabe ka. Hindi mo matandaan. Oh. Nasa shy lang siya. Sumagot ka para mag-trending tayo. Tinatandaan ko nga Oo. Iniisip ko pa nga Sabong sa iba. Hindi kasi Sabong diba, sa'yo. maganda yung representation, yung simbolismo nung yung nandun kayo sa istorya ng mga manok na sumasabong, yung mag-asawa. Tapos ikaw yung kinakwento mo pa kanina na ikaw yung parang magbibigay ng spice dun sa... Yes po. So, Talaga. Alam niyo naman yung mga best friend na. Oo. Nang agaw ba ito? Nag-taksil or what? Paano ba? Abangan. Sawa na ako dyan sa abangan. Lagi abangan. Hindi naman to the point na inagaw ko si Carl, but through JD, may sarili kaming kwento na nangyayaring gulo doon. Ganun. Saan pumapasok yung love angle doon sa Kasi gusto namin i-assume, Krista, kahit paano, may romansa, yung kwento ng mag-asawa, di ba? So, saan pumapasok doon sa istorya may mga sabungan ng manok? Yun nga, Ako na. Ikaw na. Hindi, yung Krista po kasi, yung ibig sabihin po nung Krista, nung unang araw, hindi ko alam if Kristo ngayon. ang ano Yes. Kristo po talaga kasi tawag yun sa mga yung Lalaki. nagtatawag. Lalaki, yeah. Magkano yung pusta niya, Yes, gusto yes. nila. And then sila, mag-asawa po sila ni Krista na si Ces. And then dumating sa point na etong sabungero na to, yung asawa ni Ces, parang na-addict, tumaas yung pangarap niya. Oo. So, doon naging magulo yung buhay nila kasi tumaas yung pangarap niya to the point na si Krista na yung Yes. uy, tulungan mo ko, nag-suffer. Bro, kumbaga parang sa sobrang dami kong pangarap, parang gusto ko lahat kunin. Doon na umano yung parang nadamay na yung asawa mo. Nadamay na siya sa... Mas pinagulo pa ni Zara. Oo. Yeah. Oo. So siyempre hanapin natin, uso-uso yung issue ng sabong, mga illegal o illegal man yan. Yeah. Ano yung, hahanapin ng iba, kahit VMX, ano yung moral lesson ng kwento o doon sa story to? Na wag maghangad ng hindi mo naman kaya. Kung ano lang talaga yung kaya mong gawin, yun lang. Parang wag kang sosobra.
Anong pinagkaiba nito sa mga previous yun ang ginawa sa Vivamox? Sa akin, paano ba? Si Ses po kasi yung lead dito eh. So, parang feeling ko na yung pressure na kay Ses. Kung sa akin naman po itatanong, Ikaw nga nakayanan tinatanong ko naman, Mm-mm. I mean, nakayanan ko naman sa mga nagawa ko, kaya naman. Lalaban naman. Lumalaban. Okay. Carl. First time ko na yung ganito na concept na may na-involved na animals. So parang kakaiba kasi yung concept niya sa ibang nagawa ko na film. And then, ayun, nandun pa rin naman syempre yung romantic side ng movie. Tsaka totoong sabungan yung set namin, hindi po siya dinaya. So, yung feeling na sobrang init, lagkitan. Tsaka tinuruan din kami din ng may-ari ng mga manok din Kung na paano kung paano hawakan. Correct. Kasi mayroon doon na isang manok, yun yung parang sabi nung may-ari. Mm-mm. Talagang matapang daw yun. Mm-mm. Na wag basta-basta hawakan kasi nanunuka talaga. Talaga? Kaya tinuruan din kami paano hawakan, paano yung tamang Kasi ako na-involve ako sa sabong. Charot! Hindi kasi mayroon kasing simbolismo nga kasi tinatawag, kaya kanina tinatanong ko yung sa iyo nanggaling yung paano hawakan. Kasi parang sa ari daw ng lalaki, ganun din itinatrato ng mga sabungero talaga yung paghawak din sa kanilang mga sandata. So baka ako may something na connection dun sa movie kasi ang gandang concept sana. Sana nandito si Direk para nasagot sa kanya. Oo. Tawagan mo. But anyway, good luck and congratulations. Thank you so much. And Thank you. maganda, Krista. Yes, thank you so much po. There you have it. That was Ambet Nabos of Marites University. Up next, we have Bernard Santos of My Movie World. Hello. Hello po. Zara and Carl. My first question is, paano kayo personally nakarelate dun sa character nyo dito sa movie? Ako yung character ko, yun nga, nakarelate ako kasi ako as Carl, hindi yung nasa movie. Talagang gagawin ko lahat para sa mga mahal ko sa buhay. Kahit na di naman sa gumawa ng masama, pero yun nga, gagawin ko lahat para lang sa taong mga mahal ko. Yun. Ako naman po as best friend ni Krista dito, yung typical na best friend na solsolera. Kaya against ka sa mga desisyon niya sa buhay. Ganun lang naman po. At biglang bumaba boses mo, nag-demure. Ay, sorry. Sobrang lamig kasi nanginginig na ito. Okay. For my next question, in line with the theme and title of the movie, Krista, about sugal, sabong, kayo personally, ano na yung pinakamalaking sugal na ginawa niyo sa buhay niyo at ano yung naging outcome? Ay, ayan na. Ako, natry ko na yung mga isabong na sa online. Parang try lang, ganun. Pero hindi naman ako yung tataya ng sobrang laki. Taya lang siguro mga 50, 100 pesos. Kaya okay naman, nananalo naman, and at the same time, nakakatuwa. Yeah. Ako po, hindi po ako nagsusugal in terms of games. Pero sa buhay, handa ko pong isugal. Kagaya po ng career ko ngayon sa Vivamox, hindi naman po, ayoko naman magsinungaling, hindi po madaling maghubad sa harap ng camera at sa harap ng maraming tao. So, it's a risk for us sa mga Vivamox artists na nandito. And, hindi ko naman siya pinagsisihan kasi at least, di ba, nag-risk ako. Someday, I know na magiging fruitful naman siya. Ayun po. Okay, for my last question, since marami na rin kayo nagawang VMX films, paano nyo naaalis yung inhibitions nyo with regards in doing mga love scene para hindi kayo mailang or para maging natural yung pag-arte nyo? Ako, inaano ko na as a character, hindi yung ako yung nandun. Kumbaga, yung character ko dito sa Krista, yun ako, iniiwan ko yung sarili ko. Kumbaga, nandito na ako eh. Tsaka ilang beses ko nang nagawang maghubad and makipag-love scene sa iba, so ba't pa ako mahihiya? Yun. Ako naman po, pagdating sa set, kung sino po yung magiging kapartner ko, ini-imagine ko na siya talaga yung boyfriend ko sa araw na yan. So, pagdating dyan, clingy na ako. Hi, hello, Mr. May ka naman. Para lang maging lumabas yung ano namin, yung pagiging
Komportable. Komportable naman sa isa't Malusin isa. up, no? Ha? Malusin Oo, up. yeah, malusin up. Tension. Para pag bedsin na, tsaka na agad. Ganon. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you for your questions. That was Bernard Santos of My Movie World.